Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga bago at ongoing na proyekto na ginagawa dito. Una, binuksan na pala yung bagong mini garden sa tabi ng City Hall. Ang ganda na pala dito. Sana ma-extend pa yung bagong park hanggang doon sa dulo ng City Hall. After ng halos isang taon, natapos na pala ang ginawang major rehabilitation sa Lagos Nilad Underpass. Tingnan nga natin at binuksan na ito ngayong araw. Halos isang taon din na ginawa ang major rehabilitation sa Lagos Nilad Underpass na dinadaanan ng lahat ng mga sasakyan dito sa tapat ng City Hall. So guys, ayan na nga, binuksan na ang bagong Lagos Nilad Underpass. Siguro naman hindi nababaha dyan kapag umuulan. Mas luluwag na rin siguro yung traffic dito sa tapat ng City Hall sa muling pagbubukas ng Lagos Nilad Underpass. Puntahan pa natin yung iba pa mga bago at ongoing na proyekto dito sa Maynila. Ito na pala ang bagong giant Christmas tree dito sa tapat ng City Hall. Mas maganda siguro ito sa gabi kapag pinailawan na. SM Manila nga muna tayo dito sa likod ng City Hall. Ang tagal ko nang di nakapunta dito. As usual, ganun pa rin, maraming tao ang pumupunta dito sa SM Manila. Medyo maliit lang pala yung size ng SM Manila, pero mataas ito, nasa 6 floors.
Puntahan naman natin ngayon yung iba pa mga proyekto na ginagawa dito sa Maynila, katulad ng bagong Esplanade na nasa likod ng Manila Central Post Office. Ganito pa rin ang sitwasyon sa May Loton Underpass. Madumi pa rin at kailangan na talaga ng major na renovation. Sana balang araw may saayos din ang underpass na ito, katulad doon sa underpass na malapit sa City Hall. May stage na ginagawa dito sa may Luwasang Bonifacio. So ayan guys, nililinis ngayon ang Liwasang Bonifacio na nasa harap ng post office. Halos isang taon na nga ang nakaraan nang masunog ang Manila Central Post Office Building, isa sa mga historical landmark dito sa Maynila. Hanggang sa ngayon hindi pa rin naisaayos at nasimulan ang restoration project na gagawin dito. Siguro matatagalan pa bago masimulan ang proyektong yan. Andito na tayo sa likod ng Manila Central Post Office kung saan mayroong ginagawa dito mga bagong Esplanade project. Actually natapos na yung Esplanade na ginawa dito, pero sa di malamang kadahilanan binaklas ito at mukhang babaguhin ang disenyo. At dinagdagan pa ng isa pang Esplanade dito sa kabilang side, at meron pang isang Esplanade project na ginagawa doon naman sa may Intramuros. Tapos na yung Esplanade dito sa likod ng Manila Post Office. Ganito yung itsura ng Esplanade na natapos na ngayon ay binabago na naman ang design. Mula dito sa Jones Bridge makikita natin ang bagong design ng mga Esplanade project. Mukhang magkakaroon pa nga ng fountain o di kaya mga halaman. Parang ang laki ng kinain ng space ng bagong design ng Esplanade. Anyway, antay na lang natin ang final na outcome ng proyektong yan. Doon naman sa kabila, ganun din. Mas sumikip na tuloy yung Esplanade. Dapat lang nabantayan ang proyektong ito kapag natapos na. Baka babuyin na naman at mapuno ng mga basura. Sayang naman ang pera na ginastos. Sana ganito na lang yung ginawa nila, katulad dito sa kabila, ang Plaza Yushchenko. Dating madumi, mabaho ang lugar na ito at punong-puno ng basura. Pero sa ngayon tingnan nyo naman, napakaganda na dito.
Sa tingin ko mas okay kung riverside park na lang ang ginawa katulad dito. Malinis na ngayon ang lugar na ito at punong-puno ng mga halaman. Merong nagbabantay ng mga gwardiya dito kaya walang nakakapasok na mga nagdudumi at nagkakalat ng basura. Ang Pasig River Ferry Modernization Project nga pala, wala na tayong balita mula nung natapos ang Duterte administration. Hindi pa natin alam kung matutuloy pa ba ang modernization ng Pasig River Ferry pati na ang mga stasyon nito. At finally, dito naman tayo sa isa pang bagong proyekto sa Binondo, ang bagong tourist attraction, ang Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Wow, ito na ngayon ang latest na progress sa bagong tourist attraction. Mukhang patapos na dito sa kabilang side. Diyan na lang sa kabila ang lalagyan pa ng design. Naitayo na rin dito yung Canal Bridge na nasa gitna na magiging daanan ng mga turista patawid dyan sa kabilang side ng estero. Yung Pagoda Temple naman na supposed to be itatayo dyan, hindi pa natin alam kung kailan sisimulan ang proyektong yon. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga projects na ginagawa ngayon dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.